Natapos tayo kung saan dumating doon ang si Sec Master Chu Tianming kasama ang mga disipolo nito, at nagkaroon ng laban sa dalawang panig, kung saan natalo lang ng mga disipolo ng Heavenly Sacrifice Sect ang mga disipolo ng Four Symbol Sect nang walang kahirap-hirap, at napinsala rin ni Gu Xuanchen si Wang Chaoyang dahil sa tangka nitong pumatay. Maghihiganti pa sana ang mga junior brother nito ay nakisali naman si Fairy Qingluo at sabay pinatigil nito ang tangkang paghihiganti ng mga disipolo ng Four Symbol Sect. Dahil naman doon ay napaisip na lang si Sec Master Chu Tianming sa ating bida at sa kay Fairy Qingluo. Matapos naman si Sec Master Chu Tianming na mapaisip ay tumawa ito sabay sabi na siguro nga raw ay ang mga kabataan raw ay sabik na manalo at masyado namang pinapalaki raw ni Fairy Qingluo ito dagdag pa niya ngunit raw at nakikita niya ngayon ang mga kabataan at bawat isa ay talagang kakaiba at siya raw ay nabawasan ang kanyang pag-aalala. Ngunit nabigla naman si Sec Master Chu Tianming dahil biglang nagparinig si Elder Wang ng mga salita na natahimik raw siya sa isang munting babae at huwag raw nitong tingnan kung gaano kakalma ang hitsura ng ilang tao sa labas at baka naman raw ay may mga sugat sa loob na hindi nila nakikita. Sa narinig naman ni Sec Master Chu Tianming ay galit na ito sa kanyang kaloob-looban. Ngunit pinili na lang niya na magtimpi sabay sabi na naparito raw sila Sec Master Ji Changfeng mula pa sa malayo at napapagod na kaya sila raw ng Four Symbol Sect ay hindi na raw nila ito guguluhin pa sabay utos na umalis na raw sila. Pero nagsalita naman si Gu Xuanchen na kung sino ba raw may sabi na makakaalis na ang mga ito sa narinig naman ni Sec Master Chu Tianming ay napahinto na lang ito. Sabay din itong nagulat dahil ang kanyang disipolo ay hindi nakapagtimpi at sumugod na sa ating bida at nagsalita na wag raw silang pagilitan ng taga Songzhou. Ngunit napahinto na lang siya sa kanyang atake dahil nahawakan na ni Gu Xuanchen ang panga nito. Kaya ito'y napasigaw na lang ng walang kalaban laban sa harapan ng ating bida. Seryoso naman na tumingin si Gu Xuanchen sa disipolo ng Four Symbol Sect. Dahil doon napasabi na lang ang disipolo sa kanyang isip na paano raw ito nangyari at sa titig pa lang raw ng mga mata ng ating bida ay parang nawala na ang lahat ng kanyang lakas para lumaban at para na siyang sisiw na kayang tapusin kahit sa anong oras sabay din itong napabanggit na lang sa kanyang senior Wang Chaoyang na kung ang taong nasa kanyang harapan ay ang nakaharap nito sa isang nakakatakot na presensya kanina. Sa nangyari naman sa kanyang disipolo ay napasigaw na si Sec Master Chu Tianming na kung ano ba raw ang ibig sabihin ng ating bida rito. Kalmadong sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na hindi pa raw tapos ang kanilang kompetisyon. Kaya napabulong na ang isang disipolo ng Heavenly Sacrifice Sect na ang sinabi raw ng ating bida ay totoo at sa bagay raw na ito ay ang Four Symbol Sect ay ang nagmungkahi ng kompetisyon na nagsasabi na gusto nilang pagsamahin ang dalawang estado at maglaan ng slots para sa paglahok batay sa lakas. Sa mga narinig naman ni Sec Master Chu Tianming ay galit naman itong napasabi sa kanyang isip na ang batang Gu Xuanchen raw na ito ay sadyang ginagawa ito at kung magpapatuloy raw sila sa kompetisyon ay natatakot raw siya na ang kanilang Four Symbol Sect ay walang mapapala at kumakain sa sariling lugar at kung kumalat ang balita raw sa nangyari sa kanila ay paano pa raw sila mamumuno sa Azure Dragon Province sa hinaharap. Bukod raw dito ay ang pinakadakilang pag-asa ng Four Symbol Sect sa Southern Region Divine Assembly ay napilayan na. Seryosong nagsalita naman ang ating bida na kung wala na ba raw lalaban sa kanila at kung pipili na lang raw siya ng makakalaban. Sa narinig naman ng disipolo ng Four Symbol Sect ay nanginginig na lang ang katawan nito at hindi sila nakapagsalita. Galit naman na nagsalita si Sec Master Chu Tianming na ang laban raw na ito ay kumbinsido na raw siya at kung magkikita raw sila sa Southern Region Divine Assembly at sila raw na kumakatawan sa Azure Dragon Province ay direkta raw nilang aaminin ang pagkatalo kaya nabahala naman ang kanyang disipolo sa pag-amin ni Sec Master Chu Tianming ng pagkatalo. Sa kanilang narinig naman ay hindi sila makapaniwala na sumuko na si Sec Master Chu Tianming sa pagharap sa Southern Region Divine Assembly. Pati na rin si Gu Xuanchen. At kasabay din na paalis na sila doon habang nagsalita naman ang mga disipolo nito na hindi raw siya sang-ayon dahil matapos raw magdusa ng ganyang kahihiyan ay susuko na lang ba raw sila sa kanila dagdag pa ng isa na noong mamaya pa lang raw ay may mga senior na raw siya na namatay sa Tianxiang restaurant at ayon sa mga nakakita ay sigurado raw siya na si Gu Xuanchen ang may gawa sa pagpaslang ng kanyang mga senior ngunit pinatahimik lang sila ni Sec Master Chu Tianming. Sabay din itong nagsalita na hindi raw siya tulad ni Luo Shuangjiang o Pavilion Master na bulag sa kinabukasan at makikipagmatigasan kay Gu Xuanchen at ang batang ito raw ay hindi maarok.
At huwag raw nilang kalimutan na ang Dragon Ancestor Hall ay palaging neutral at ang pakikialam ni Fairy Qingluo sa pagkakataong ito ay malamang dahil gusto ng Dragon Ancestor Hall na gamitin ang Songzhou para manghimasok sa Southern Region at nagbago na raw ang panahon at ang sitwasyon sa Southern Region raw ay nagiging mas komplikado at sa halip na makisali ay mas mabuti pang umupo at manood na lang saka mag-ani o makakuha ng benepisyo. Sabay din itong napasambit sa pangalan ng ating bida at titingnan raw niya kung ano ang mangyayari. Matapos naman nun ay nagsalita naman si Sec Master Ji Changfeng na magpahinga na raw sila at sinang-ayunan naman ito ng ating bida. Kaya naglakad na sila habang nagsalita naman si Fairy Qingluo na may isang bagay na talagang naguguluhan raw siya ay pwede ba raw ni Gu Xuanchen linawin ito para sa kanya. Kaya napalingon na rito ang ating bida nang hindi nagsasalita. Kasabay din na nagpakawala na si Fairy Qingluo ng isang barrier. Kasabay din na naghanda na si Fairy Qingluo sa susunod niyang atake. At pinakawalan na nga niya ang kanyang hinandang atake, dagdag pa niya na titingnan raw niya ang lakas ni Gu Xuanchen. Sabay din itong sumugod kasama ang kanyang pinakawala na atake na mga espada. Kaya napasabi na ang ating bida rito na ito raw ay nakaka-interesado. Sabay din itong nagpakawala ng malakas na aura para mawasak ang atake ni Fairy Qingluo nang hindi man lang umaalis sa kanyang pwesto. Sa nasasaksihan naman ni Fairy Qingluo ay nagulat naman ito sa lakas na tinataglay ng ating bida at hindi siya makapaniwala rito. Kasabay din itong napaatras na lang ng walang kalaban-laban. At binalutan siya ng aura ni Gu Xuanchen habang ang sword attack naman ni Fairy Qingluo ay nagkawatek-watek sa kanyang harapan kaya nagulat naman sa ulit. At di pa nagtatapos dahil biglang dumaan sa kanya si Gu Xuanchen habang ito'y nagsalita na kung malinaw na ba raw ang pagdududa ni Fairy Qingluo. Sa kanyang narinig naman ay natulala na lang ito. Sabay din na binitawan niya na ang kanyang hawak na espada. Kasabay din itong napasabi na lang na sa daw ng alchemy raw ay tunay ngang may talento ang ating bida at nakamit ang 9 na sigaw ng dragon nang sabay-sabay na lampas pa sa kanya at sa martial arts raw ay mas lalo raw siyang nahuhuli at hindi raw niya kayang makalapit o makahabol sa lakas ni Gu Xuanchen. Ngunit hindi raw siya masisiyahan kung hindi niya susubukan ang sarili niya. Di naman rito nakapagsalita ang ating bida bagkus napaisip na lang ito. Dagdag pa ni Fairy Qingluo na alam raw niya na ang paulit-ulit na pagsubok niya sa kay Gu Xuanchen ay maaaring makagalit rito pero ito raw ay gawa niya lang at wala itong kinalaman sa Dragon Ancestor Hall at taos puso raw silang umaasa na sasali ang ating bida sa Dragon Ancestor Hall. At pasigaw niyang sinabi na sa pagkakataong ito raw ay talagang kumbinsido na siya ang talo at kung hindi raw ng ating bida mapigilan ang galit nito at gusto nitong ipakita ito sa kanya ng pisikal at wala na raw siyang ibang masasabi pa. Tumugon naman si Gu Xuanchen na tutuperin raw niya ang kahilingan ni Fairy Qingluo sabay din itong naghanda ng atake. Kaya gulat naman si Fairy Qingluo sa kanyang nasasaksihan. Kasabay din na pinakawala na ni Gu Xuanchen ang kanyang hinandang atake at patungo na ito sa kay Fairy Qingluo. Dahil naman doon ay napapikit na lang siya at kumbonsido na siya nasaluhin ng atake ng ating bida. Ngunit ang pinatamaan ni Gu Xuanchen ay ang mga espada lang na nasa paligid ni Fairy Qingluo kaya ito'y nagkadurog-durog na lang. Dahil naman sa impact ng atake ay nalaglag ang takip ni Fairy Qingluo sa kanyang mukha. Sa kanyang pagdilat ay nagtataka naman siyang napasabi na lang sa kanyang pag-iisip na kung ano ba raw ang nangyayari at kung winasak lang ba raw ng ating bida ang kanyang mga espada. Habang nagpapalabas naman ang ating bida ng aura ay naglaglagan naman ang mga nadurog na espada ni Fairy Qingluo. Kasabay din na nagtanong na si Fairy Qingluo na kung bakit raw hindi siya inatake ni Gu Xuanchen. Di naman siya sinagot ng ating bida bagkus tumigil na siya sa pagpapalabas ng aura. Sabay din itong naglakad na kaya pasigaw naman na kinukuha ni Fairy Qingluo ang pansin ni Gu Xuanchen. Kasabay din na nagdrama na nga si Fairy Qingluo na nagsalita na hindi pa raw niya nakikilala ang isang lalaki na tulad ng ating bida sa mundong ito at kung bakit raw malamig ito sa kanya at dahil ba raw ito sa pagod na ito sa kanya. Kaya napasambit na si Gu Xuanchen na nababagod siya sa kay Fairy Qingluo ba raw. Sabay din itong lumingon sa dalaga. Sabay sabi na wala raw kwalifikasyon si Fairy Qingluo para mababagad siya dito. Sa narinig naman ni Fairy Qingluo ay nagulat na lang ito. At napaisip na kung ibig sabihin ba raw ay hindi talaga napagod o nababagod ang ating bida sa kanya. At may mga hangal pala na nagmamasid lang sa kanila Fairy Qingluo at napasabi na lang ang disipolo ni Elder Wang na ito nga raw ang kanyang inaasahan na ang senior brother guraw niya ay kahanga-hanga at kahit na ang isang
celestial being tulad ni Fairy Qingluo ay humahanga rito. Ngunit nasa likod na pala nila si Elder Wang sabay din itong umubo at nagsalita na kung may oras raw ang tatlo ay mag-sparring raw sila kaya nagulat na lang ang tatlo rito. Sabay din silang tumakbo na lang habang nagsasabi na ano raw ang pagkakataon na ito dagdag pa ng isa good night na raw sa kanilang Elder Wang. Makalipas naman ang ilang araw ay araw na ng Southern Region Divine Assembly kung saan magtitipon ng iba't ibang puwersa ng Supreme God Realm sa isang lugar. Kaya nagsalita na si Sect Master Ji Changfeng na ang hinaharap ng 10 taon raw ng Songzhou ay nasa mga kamay na raw ng kanyang mga disipolo sinang-ayunan naman ito ng mga disipolo. Bigla naman humabol doon si Fairy Qingluo sabay din na kinuha nito ang pansin ng Sect Master. Tumugon naman si Sect Master Ji Changfeng na kung ano ba raw ang sadya ni Fairy Qingluo. Sinagot naman ito ni Fairy Qingluo na kung pwede ba raw siyang sumama sa kanila Sect Master Ji Changfeng sa Southern Region Divine Assembly. Nagtanong naman si Sect Master Ji Changfeng na kung paano naman raw ang kinabibilangan ni Fairy Qingluo na puwersa ang Dragon Ancestor Hall. Tumugon naman rito si Fairy Qingluo na nagkamali raw si Sect Master Ji Changfeng dahil nandito raw siya para sa kanyang sarili lamang at hindi sa kanyang Dragon Ancestor Hall. Sabay tingin sa ating bida at nagsabi na baka sakaling makatulong siya sa kanila. Dahil naman doon ay nabulabog ang mga disipolo na ang hugis puso na ang mga mata nito at napasabi na sila sa kanilang sect leader na sa tingin raw nila ay tama si Fairy Qingluo at sabay-sabay na raw silang pumunta na doon. Kaya tumingin na si Sect Master Ji Changfeng sa ating bida kung sisang-ayon ito sa gusto ni Fairy Qingluo sabay din itong napaisip na ang relasyon raw nila Young Master Gu at Fairy Qingluo ay personal na bagay nila kaya hindi na raw kailangang tanungin pa ito tungkol doon kaya bilang kaibigan ni Gu Xuanchen si Fairy Qingluo ay nasa sa kanya na kung ano ang gusto nito. Kaya naghintay na si Fairy Qingluo sa sagot ng ating bida. Tumugon naman rito si Gu Xuanchen at siya raw ay sumasang-ayon na sumama sa kanila si Fairy Qingluo. Sa narinig naman niya ay masaya naman siyang napapuli sa kanyang isip. Makalipas naman ang kalahating oras ay napasabi na ang mga disipolo sa kanilang sect master na ngayon raw ay nalagpasan na nila ang pader na ito kaya kung opisyal na ba raw silang pumasok sa core area ng Southern Region dagdag pa ng isa na nararamdaman niya raw na ang pagbabago ng kakaibang lakas ng Heavenly Dao. Kinumpirma naman ito ni Sect Master Ji Changfeng at tuluyan na nga sila nakapasok sa Southern Region Core. Nagsalita naman si Gu Xuanchen na sa labas pa lang ng lugar raw na ito ay ibang-iba na ang lakas ng Heavenly Dao power sa hangin kumpara sa Dragon Tiger City. Sinang-ayunan naman ito ni Elder Mo Wuya at nagsabi na kahit anong sekta ang sumakop sa lugar raw na ito sa loob ng 10 taon at kahit na umasa lamang raw sa lakas ng Heavenly Dao power na ito ay hindi na nakakapagtaka kung ang lakas ng isang tao ay magkakaroon ng malaking pagtaas. Sa kanilang paglalakbay naman doon, ay nakatagpo sila ng malakas na puwersa na hangin kaya napasigaw na lang ang mga disipolo. Habang ito'y bumulusok, ay napangiti naman rito ang ating bida. Matapos naman nun ay may napansin naman ang mga disipolo kaya napasabi na sila na kung ito na raw, ay ang floating mountain kung saan may mountain o bundok ang lumulutang doon. At napasabi rin sila na may mga mansion raw sa bundok. Ang siksik at napakayamang Heavenly Dao power raw na ito ay halata agad na ang tirahan na ito ay hindi pangkaraniwan. Nagsalita naman si Fairy Qingluo na ito raw ang Blazing Sun Palace na nirefine ng Heavenly Martial State gamit ang lakas ng lugar na ito kaya napatanong na ang disipolo rito tungkol sa Blazing Sun Palace. Ang Blazing Sun Palace raw ay maituturing na isang mobile residence at kumpleto sa mga kagamitan at kayang tugunan ang mga pangangailangan at kasiyahan ng mga cultivator habang sila ay malayo sa tahanan. Bukod pa raw rito ang palasyo na ito ay may malalim na formation na pwedeng gamitin para sa opens iba at depensa at kung may panganib ay nagiging isang matibay na kuta ito. Ang lakas raw ng mga formation sa isang treasure palace na gaya raw nito ay malamang hindi mas mahina kaysa sa protective formations ng ilang mga sekta.